Hello everyone, good morning, especially to our Professor Engineer Hazel Faith Somera. This is the continuation of reporting group number 4 in hydrometeorology. Today I will discuss what is probability distribution of hydrometeorological. Ang probability distribution of hydrometeorological data ay tumutukoy at naglalarawan sa mga posibilidad na mangyari sa ating environment, kabilang dito ang malakas na pag-ulan, mataas na temperatura, daloy ng tubig, bilis ng hangin at iba pa. So ito ay nakakatulong sa atin upang maiwasan at maging handa o maging ligtas sa anumang sakuna darating sa atin. So, isa sa mga probability distribution na pwede natin gamitin ay ang Gumbel distribution. So, ang Gumbel distribution ay ginagamit pang matukoy ang possibility ng mga maximum rainfall or di kaya naman ay yung maximum flood. So, halimbawa is estimate the flood discharge within the recurrence interval of 5 years, 10 years, 50 years, 100 years, and 150 years. So, this is just an estimation. No? Estimate natin yung daloy ng tubig. So, sa pag-solve nito, una, find the mean in the standard deviation of discharge data every year. So, for the year 1990, ito po yung ating na-discharge na tubig, maximum flood, no? Yung 2879 cubic meter per second. In 1991, 898 cubic meter per second. So, sa pag-solve ng mean is summation ng maximum flood over the number of the year. So, ito po yung solution. Yung main natin is yung summation ng ating discharge flood or yung flood natin in cubic meter per second is 84565 over 27 yung number po ng yung bilang nung taon. Okay, so meron tayong mean na 313 cubic meter per second. Sa standard deviation naman po is una, para makuha natin yung standard deviation ay ibabawas natin yung mean doon sa maximum flood in a year. So, for example, 2879 minus 3132. So, meron tayong 253. No? And then, next naman, i-reduce natin siya sa 2. Sabihin yung negative 253 raised to 2 is equal to 64009. So, after that is add natin to lahat. Then, gamit yung formula ng standard deviation, which is square root of summation x minus x bar raised to 2 over n minus 1. Kakaroon po tayo na 786.53 cubic meters per second. So, ito po yung ating standard deviation. Next naman,
Isa-solve natin is yung ating reduce mean and reduce standard deviation. So, meron tayong specific table para dito. Papakita ko sa inyo kung paano natin makuha yung reduce standard deviation. So, ang bilang po ng year, no? Yung n natin is 27. So, ibig sabihin, sa reduce mean natin is meron tayong 0.5332. Then sa reduced standard deviation naman natin is meron tayong 1.1004. So, ito na po yung gagamitin natin sa ating mga formula. Okay, so sa pag-solve ng reduced variant is we have the formula reduced variant is equal to negative ln times ln d over t minus 1. So, itong t dito, ito po yung mga ito po yung year natin kanina, which is 5 years yung interval po. 5 years, 10 years, 50 years, 100 years, and 150 years. So, plug lang natin dito para makuha natin yung reduced variant. So, negative ln times ln 5 over 5 minus 1. Magkakaroon po tayo ng 1.499. So, sinasolve natin ito mamaya para makuha natin yung graph po. Then, for the 10 years, negative ln times ln 10 over 10 minus 1, meron naman tayong 2.2050. And the rest, same process po. Next naman is yung ating frequency factor. No? So, meron tayong formula. Reduce variant minus reduce mean over reduce standard deviation po. No? So, pa-plug lang natin yung reduce variant for each year. Dun sa 5 years natin, meron tayong 1.499 minus yung reduce mean natin na nakuha natin sa table which is 0.5332 over the reduced standard deviation din na nakuha natin sa table na 1.001. 1.001 is equal to 0.878. So, sa frequency factor naman ng 10 years, no? Meron tayong reduced variant na 2.2005 minus the reduced mean na 0.5332 over the reduced standard deviation of 1.1004. Meron tayong frequency factor na 1.520. So, same process po dun sa another year. Then, next naman, solve natin yung required x natin to complete the table. So, para dito, sa required x natin is equal to x bar plus the frequency factor times the standard deviation. So, yung mean natin, x bar natin is 3132 plus natin yung frequency factor na nakuha natin kanina sa 5 years, 0.878. Multiply natin dun sa ating standard deviation na 786.93 and then magkakaroon tayo ng 3822.92. So, para naman sa ating 10 years, yung mean natin na 3132 plus yung frequency factor natin na 1520 times sa ating standard deviations, meron tayong 4.8. So, ganun din po ang gagawin natin sa ibang dun sa ating 100 years tsaka 150 years. So, since nakompleto na natin yung ating kakailanganin para sa ating graph, which is itong reduce variant natin tsaka required x, ganito po yung kalalabasan ng ating graph. So, that's all for this discussion. Thank you for listening.